Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Alam mo, Tukmol, ang mga ibibigay mong babae kay Mr. Chan ay buo ang perang matatanggap mo. Samantalang ang perang kikitain natin kung kay General natin ibibigay, kalahati lamang ang ibibigay ni Mr. Chan. Dahil hati ang usapan namin ni General. Anong gagawin natin ngayon? Sabihin mo, Boseng, naghihintay si General. Maghintay siya ng maghintay, Tukmol, hanggang sa mamuti ang mga mata niya sa kahintay. Siya nga pala, yung paghahanap nyo kay Don Ignacio, may resulta na ba? Nahanap na ba ang kanyang kinaroroonan? Hindi pa, Boseng. Mga inutil talaga kayo. Ayaw ninyong pagganahin ang mga utak ninyo. Nahalugog na namin ang lahat ng baryo, Boseng. Pero talagang wala. Bago kasi kami nakarating sa bahay ni Tandang Adela, nagtanong-tanong muna kami pero isang sagot ng mga napagtatanungan namin. May isang buwan na raw na hindi umuwi si Adela at ang pamilya nito. Malamang natakot na rin ang Jonas na yon. Bueno, kung nahihirapan kayong hanapin siya, ako na lang ang maghahanap o gagawa ng paraan para dukutin ang Jonas na yon. At kumilos ka rin, Tukmol, para mapalabas ninyo si Don Ignacio. Anong gagawin mo, Boseng? Itratrack ko ang kinaroroonan ni Jonas sa pamamagitan ng kanyang cellphone. Ano? Kung hindi pa natin maasikaso ang kumpanya, dahil nga hindi pa tayo basta-basta makakalabas, hanggat nariyan si Jeko. Kahit siguro naman tungkol sa mga ari-arian ko ay pwede na nating pag-usapan. Papa, iho, matagal ko na itong sinasabi sa'yo. Noon pa, alam mo yan. Pero bata ka pa nga ng mga panahong yun. Kahit hindi ko pinilit sa iyo ang gusto kong mangyari.
Isa pa, oh, alam mo naman siguro ang nangyari. Opo, Papa. Hindi ko yun makakalimutan. Huwag kang mag-alala, anak. Tanggap ko na kahit ano ka pa o kahit sino ka. Tanggap ko na ang buong pagkatao mo dahil anak kita at nag-iisa kang anak ko na naiwan ng iyong namayapang ina. Naiintindihan ko na po ang lahat, Papa. At inaamin ko, mali nga pala talaga ang naging damdamin yun. Pero nangangango po ako. Walang-wala na talaga sa pagkatao ko ang pagiging bakla. Alam ko, ngayon ko lang napagtanto, nadala lamang ako ng identity crisis o kaya naman ng mga kabataang dumaranas din ng ganoong damdamin. At dahil bata ka pa ng mga panahong yon, kaya narito ka sa damdaming taglim mo ng mga araw na yon. Pero pa nga po, Papa, sa ngayon ay buong pagmamalaki ko pong sinasabi sa inyo. Lalaking lalaki po ako. Uulitin ko, kahit sino ka pa, anak, tanggap kita. Ay siya nga pala, may balik pala ako ng usapan. Alam mo na ba kung saan naroon ang mga pag-aari na naipundar namin ng iyong ina noon? May iba po akong alam, pero ang mga iba ay hindi na po. Bueno, sasabihin ko ang mga lupain at ari-ari ang pag-aari ko. Pero tanungin pa rin natin ang Tita Adela mo. Baka may iba pa akong hindi maalala. Sige po, Papa. At tatawagin ko si Tita Adela. Hindi ko na rin maalala ang iba. Pero huwag kang mag-alala. Nakatago sa bahay ang lahat ng papeles ng mga ari-arian mo. Nasa bahay mo ang mga papeles at dokumento ng mga ari-arian ko? Oo. Dahil nga ng mga panahong yun, ay mabigat ang dugo ko kay Jacob. Kaya wala akong tiwala. Naisip ko na baka nakawan ka niya na siya na nga niyang ginawa. Ay, pasensya na kayo. Labis ang binigay kong pagtitiwala sa kanya at hindi ko pinakinggan ang mga pangungontra mo sa akin noon. Wala na yun, kuya. Ang importante ay hawak na natin ang mahalagang dokumento. Ano naman po yung pinagmamalaki niyang mga dokumento na hawak niya? Mga dokumento ng mga lupain na nakasangla sa papa mo. Ano? Na kay Diego ang mga papeles na yon? Paano niya nakuha? O kanino niya nakuha ang mga yon? Paano at kanino? Kanino pa ba? Di sa mga kakutsaba niyang empleyado sa kumpanya na mas piniling paniwalaan ang kwento niya na ibinigay mo na raw sa kanyang kumpanya at mga ari-arian mo. Dahil ayon pa nga rin sa kanya, ay itinakwil mo na raw ang anak mo. Tanga pala ang Diego na yun. Hindi ba niya naisip na mag-ama kami nitong si Jonas? Na kaya ko lang namang nasabi ang mga yon ay dahil sa labis na galit ko dito sa pamangkin mo. Naintindihan ko naman yun, kuya eh. Kaya nga, madalas kong sabihin dito sa anak mo na huwag pansinin ang mga nasabi mo sa kanya noon. Dahil nga, nadala ka lamang ng galit mo. Paano ngayon yan? Kung na kay Diego na ang mga papeles na yon, paano pa natin mababawi? Huwag kang mag-alala, kuya. Kaibigan ko halos si lahat ng mga taong nagsangla sa lupain ninyo. Kaya kong pabulaanan lahat ang pag-aangkin ng Diego na yon. O sige, gawin mo ang lahat ng paraan para maibalik sa akin ang lahat ng nakuha sa akin ng Diego na yon.
Ang ganda pala dito sa dati ninyong bahay, inay. Oo. Dito kami unang tumira ng Tito Ignacio mo. At nang medyo gumiginhawa na ang buhay ng lolo't lola mo, ay nakabili sila ng bahay sa bayan. At doon na kami nagdalaga at nagbinata ng Tito Ignacio mo. Ang sarap pa ng hangin. Sariwang-sariwa. At ang tahimik pa. Maganda talaga dito dahil payapang isip at mga sariwang prutas at gulay lamang ang kinakain natin dito. Inay, may iba pala ako ng usapan. May itatanong sana ako sa inyo eh. Ano yun, anak? Paano kayo nagkakilala ni Itay? Bakit mo naman naitanong? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung paano kayo niligawan ni Itay. Ay, naku, ang batang ito. Kung ano-anong tinatanong. Bakit po? Masama bang malaman ko kung paano kayo niligawan ni Itay? Bakit naman kasi? Sa dinami-dami ng pwede mong itanong yan pa. Kasi nga po, gusto kong malaman kung anong naramdaman niyo tuwing magkasama kayong dalawa ni Itay. Ano? Teka nga muna. Magtapat ka nga sa akin. May nanliligaw na ba sa'yo? Wala pa po. Pero nagugustuhan kong lalaki ay meron na. Sino? Marby! Oh! Bakit, Jonas? Halika! May ipapakita ko sa'yo. Kaya sumama ka sa akin nang makita mo. Nasaan na si Jonas ngayon, Tamal? Ayon sa cellphone tracker, iba na namang lugar ang kinaroroonan niya ngayon. Nasaan siya kung ganun? Hindi ka makahilap ng cellphone tracker ng kinaroroonan niya ngayon Baka walang signal ang cellphone niya. O dili kaya, ay nakapatay ang kanyang cellphone. Sige, bantayan ninyong muli ang pag-on ng kanyang cellphone. At ilista ninyo ang lahat ng lugar at impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan para alam nating sundan ang lahat ng mga pinupuntahan niya. Tagal ng pag-uusap ninyo kagabi Nakatulog na ako't nagising. Nag-uusap pa kayong tatlo. Hindi kami pinatulog ng papay. Kuman ay hinaantok na. Pero pinilit kong imulat ang mga mata ko dahil importante ang mga sinasabi ng papa. Mabuti naman pala at binawi ng papa mo ang lahat ng sinabi noon na itatakwil ka. Oo nga siguro. Nadala lamang siya sa labis na galit sa akin. Dahil nga sa pagiging binabay ko noon. Ngayon ba'y talagang lalaking-lalaki ka na? Hindi ka na bakla, ha? Sa palagay mo, bakla pa rin ba ako, ha? Lalaking-lalaki ka na nga sa tingin ko. At paano mo naman sabing lalaking-lalaki na ako talaga? Aber? Kasi, napaibig ka ni Sheila Huwag mo nang ipaalala sa akin ng babaeng yun, na two-timer. Nagsiselos ka pa rin ba hanggang ngayon? Ako? Magseselos sa Diego na yun? Kahit pa magsama silang dalawa sa impyerno, wala akong pakialam. Tayong dalawa lang ba ang kakain? Nasaan yung dalawa? Nakita kasi ni Jonas ang palaisdaan natin nung isang araw. At tinanong kung kanino yon.
Sinabi ko, nasa atin yon. Niyaya si Marby, kaya naroon silang dalawa ngayon. Oo nga pala, no? May mga isda pa kayo sa palaisdang yun na buhay? Ayon kay Jonas ang mga isda doon, meron pa naman. Kaya lang, dahil napabayaan, may ilang nagtapon ng basura, kaya maruming tingnan ngayon. Nakita ko na rin Ay sana ngayon matapos na ang problema natin para masimulan na ng asikasuhin ang maraming bagay. Tulad niyang palaisdaan at iba pang naiwan ng mga magulang natin. Yan na nga ang panalangin ko, kuya. Ang makulong na ang Diego na yon at nang maayos na ang buhay natin. Siya nga pala, Adela. Nabanggit mo rin lang si Diego maalala ko lang. Nadala mo ba sa abogado ang mga dokumento na nagsasabing aampunin ko si Diego? Ha, Adela? Nadala mo ba? Napapirmahan mo sa abogado? Bakit nga biglang-bigla naging interesado ka sa panliligaw sa akin ng itay mo noon? May naliligaw na ba sa'yo? Ho? May nagpapatibok na ba sa puso ng aking dalagita? Umiibig na nga bang anak ko? Siya nga ba, anak? Ho? Wala po, inay. Sige po, inay, Iiwan ko muna kayo saglit. Bakit? Saan ka pupunta? Titignan ko lamang si Jonas kung nandito na. Kasi umalis siya kanina Saan daw pupunta? Ang sabi sa akin, pupunta raw ng bayan. Ano? Nako, baka matsambahan niya si Diego o ng grupo niya. Yan nga po ang sinabi ko sa kanya pero ayaw makinig. Pinilit pa rin umalis kahit na pinipigilan ko. Nako, sige, tingnan mo kung dumating na. At sabihin mo, pagdating niya ay gusto ko siyang makausap. Batang ito, oo. Bossing, alam namin kung nasaan ang bayan at naroon si Jonas. Saan? Sa bayan ng Mangaldan. Mangaldan? Ang bayan sa pagitan ng bayan ng Mangaldan at Bari? Ano pang hinihintay ninyo? Puntahan na ninyo ang naturang lugar at hulihin niyo ang Jonas na yon at iharap ninyo sa akin. Mag-isa ka yata. Nasaan ba anak mo? Ay naku, kuya. Pagsabihan mo yung anak mo kasi nagiging matigas na naman ang ulo. Bakit ba? Nagpaalam siya sa akin na pupunta raw ng bayan. Ha? Pinipigilan ko dahil nga sa kalagayan natin pero ayaw papigil. Gusto lamang daw makakain ng sariwang isda. Ito namang si Marby, sumama. Kaya hayun, dalawa silang nagtungo sa bayan. Hindi bale. Medyo may kalayuan na rin ang bayang ito sa bayan natin. Kahit na, nag-aalala pa rin ako sa kanilang kaligtasan. Hayaan mo na. Ikaw na ang nagsabi na pareho silang marunong sa pakikipaglaban. At isa pa, ako man ay nagsasawa na rin sa inuulam nating mga dilata. Gusto ko na rin makakain ng mga sariwang isda. Sina Marby ba at Jonas, ang dalawang ito ay nasa photo frame? Sino pa nga ba?
Mayroon pa ba namang gwapo at maganda sa bahay na ito? Ang gwapo ni Jonas dito At ang ganda naman ni Marby. Bagay na bagay sila. Kuya! Bossing, naririto na tayo sa bayan ng mga daan. Saan natin sila hahanapin dito? Saan pa? Muli kung saan yung sinasabi ng cellphone na track. Sige, tignan mo. Bossing. Ba't ka tumatawa? Nakita mo na ba ang kanilang kinaroroonan? Oh. At malapit lamang ang kanilang kinaroroonan sa ating kinatatayo ngayon. Kaya tayo na. Naroon sila. Mahuhuli na natin sila ngayon. Magtatagpo na nga kaya ang landas ni na Jonas at Diego sa pagkakataong ito. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagata Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.